Chapter 70. Sinasabi ni Athene na magpakasal na sila. Damian Haxon. Sinasabi ni Damian kung ano ang pinagsasabi niya. Napakunot ng mga mata si Michael at sinasabi nito na itinatago ng hipag niya ang kanyang lakas. Sinasabi ni Damian na tinatanggihan niya ang ganyang kakaibang panukala. At sa isip-isip nito na ayaw niyang maging manugang siya ng matandang manyakas na yun. Hay nako! Sinasabi ni Athene na tinatanggihan niya siya. Damian Haxon. Minus 50 points siya. Sinasabi ni Damian na huwag na silang magkita pang muli. Walang kahit isang normal na tao sa pamilyang iyon. Sinasabi ng tagapagsalita na gaganapin ang finals bukas sa parehong oras. Para sa mga kalahok na lumaban ngayong araw. Sa ibang lugar, sa isang bahagi ng pasilyo sa loob ng arena. Tinatanong ni Michael na ano ba talaga ang nangyari sa nakalipas na 3 buwan. Sinasabi ni Damian na bueno, tumanggap siya ng mga request, humanap at gumamit ng mga elixir, at nangolekta ng mga mana cultivation technique. Sa isip-isip ni Joshua na nandito na siya. Kailangan niyang talunin ang lalaking iyon para maabot ang kanyang layunin. Kaya kailangan niyang makita ng malapitan kung gaano ba talaga siya kalakas. Nagkasalubong na sila at medyo napatigil si Joshua, at nabahala ito at sa isip-isip nito na ano. Ang pressure na nararamdaman niya mula sa kanya ay parang sa kanyang ama. Ang rurok ng lakas militar ng kahariang Deltine. Masterclass na si Silva Javier, ang kanyang ama. Kung ikukumpara sa kanya, wala siyang talento. Siya ang mantsa sa reputasyon ng kanyang ama. Hanggang sa matanggap niya ang kanyang biyaya, kumbaga. Bilang ganti sa kanya, ang pagpanalo sa tournament na ito ang prioridad. Pero hindi niya akalain na ang kalaban niya sa finals ay parang isang halimaw. Hindi ito magiging madali. Napahawak ito ng mahigpit sa kanyang espada at batid pa nito na hindi maari. Kailangan niyang humanap ng paraan. Lumipas na ang gabi, sa tinutuluyan ni Damian. Sinasabi ni Michael na tulad ng inaasahan sa kanya. Nakumpleto niya na ang sarili niyang mga teknik sa mana cultivation. Sinasabi ni Damian na oo, isa itong pamamaraang nagpapababa sa bigat na pasan ng katawan sa pamamagitan ng paggamit ng isang hiwalay, at panlabas na organ para sa daloy ng mana. Sinasabi ni Michael na talagang hindi niya maunawaan yan. Sinasabi ni Damian na sa galing niya, mabilis niya lang yan matututunan. Pwede niya siyang turuan mamaya. Nagulat naman dito si Michael at sinasabi nito na tuturuan niya siya. Talaga bang tuturuan niya siya? Sa isip-isip ni Damian na gagawin niya siyang mas malakas kaysa noong nakaraang buhay niya. Para kaya niyang lumaban kahit sumiklab pa ang digmaang apocalypse. Tinatanong ni Agnes na kung pwede niya rin ba itong matutunan? Napakunot ng mga mata si Damian at sinasabi nito na hindi siya sigurado kung maaari itong gamitin kasabay ng divine power. Masayang sinasabi ni Michael na tama. Kailangan niyang matulog para sa laban niya bukas. Aalis na siya ngayon. Sige. Kita-kits bukas. Napansin naman ni Mia na lumabas na si Michael sa tinutuluyan ni Damian. Sinasabi ng mga kaluluwa na magbantay siya ng maayos. Ang mga familiar na tinipon ni Damian sa nakalipas na 3 buwan. Sinasabi ni Michael na mga pamamaraan sa malayang mana cultivation. Susubukan niya rin bang gumawa ng isa? Bigla na lang may umatake kay Michael at buti na lang ay mabilis ito nakaiwas. Napakagat ito ng kanyang ngipin at nagulat ito, at sinasabi nito na ano. Hindi niya ito naiwasan ng tuluyan. Nabigla naman si Joshua at sa isip-isip nito na naiwasan ng isang middle class ang kanyang atake. Sumisigaw at sinasabi ni Michael na hoy. Sino siya? Sa isip-isip ni Joshua na lalo pa ba siyang humusay dahil sa laban ngayong araw? Sa loob ng maikling panahong yun. Sumisigaw at sinasabi ni Michael na kaya babaliwalain niya lang siya. Sige. Hindi rin naman siya mapakali pagkatapos ng laban.
Sa isip-isip ni Joshua na hindi, dahil ba ito sa isang super sense na tumutugon sa panganib? Ano man ang mangyari, tunay na nakakainggit ang talentong yan. Lasing na ba siya ng husto kaya hindi niya man lang napapansing high class siya? O kaya naman, inakala ba niyang kaya niyang harapin ang isang tulad niya? Alinman sa dalawa, dahil sa pagtanggal ng kanyang depensa. Nakagawa ng malakas na pagsabog ang laban ng dalawa. Sinasabing noong gabing yun, 12 ng miyembro ng middle class ang napatay o nasugatan. Mabuti na lang, mabilis na nakita ni Mia si Michael pagkatapos na mag-imbestigahan ang gulo, at nailigtas ang kanyang buhay. Sa isip-isip ni Damian na isang pagkakamali na ang mga espiritu lamang ang pinagbantay sa paligid ng tinutuluyan. Hahanapin niya kung sino man sila at ipaghihiganti niya siya. Kinabukasan, sa araw ng tournament. Sinasabi ng tagapagsalita na mga ginang at ginoo, itinaas na ang mga kurtina para sa pinakahihintay na finals ng Hell-Ian tournament. Sa isip-isip ni Damian na ano ito? Ganyan na ba talaga ang itsura ng lalaking yan noon pa? Nakangiting na nakakaloko si Joshua at sinasabi nito na Damian Haxen. Ngayon, sigurado na siya, habang kaharap niya siya ng ganito. Ngayon, kaya niya na siyang talunin. Nagtataka at sinasabi ni Damian na masama ang loob niya ngayon, kaya bakit hindi na lang siya tumigil sa pag-iinarte? Sa isip-isip ni Damian na ang espesyalidad niya ay ang mabilis na paggamit ng espada, di ba? Kung mababasa niya lang muna sana ang daloy ng mana niya. Sinasabi ng tagapagsalita na wala nang patumpik-tumpik pa, alamin na nila kung sino ang magiging dakilang panalo. Sinasabi ni Joshua na kayabang. Nagsalita na ang tagapagsalita at sinasabi nito na magsisimula na ang laban. Umatake na si Joshua at sinasabi nito na gayunpaman, tatapusin niya na ito agad. Sa isang kisap mata mabilis na paparating ang atake ni Joshua, at agad na may tumalsik na isang dugo. Intense naman ang mga manunood at nanglaki ang mga mata nila, at napapanganga. Nadaplisan lang pala si Damian sa kanyang mukha. Sinasabi ng tagapagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon, pamalya ang unang atake ni Joshua. Tinatanong ni Joshua na kung nakita niya ba ito? Pinunasan ni Damian ang kanyang dugo sa mukha, at sa isip-isip nito na dapat ay binasa niya muna ang galaw ng kanyang mana. Umatake ulit ito at sinasabi nito na masyado pang maaga para magulat. Marami pa siyang ipapakita sa kanya. Hinaharangan ni Damian ang lahat ng kanyang atake gamit lang ang kanyang mga kamay. Sumisigaw at sinasabi ng tagapagsalita na may ganyang teknik din pala si Joshua. Mga atake ang mga yan na ngayon lang nila nakita. Sa isip-isip ni Damian na hindi ito isang nakatagong teknik. Talagang kahanga-hanga ang lakas. Pero hindi ito maayos ang pagkakagalaw, na para bang hindi ito sa kanya. Sinasabi ni Joshua na ang galing niyang samalag kahit hindi niya pa binubunot ang kanyang espada. Pero kaya niya rin bang hawakan ito gamit lang ang kanyang mga kamay? Umatake na ulit ito at ginamit nito ang Fierce Roaring Lion Sword Strike. Nang laki naman ang mga mata dito ni Damian at sinasabi nito na ano. At nakagawa ito ng malakas na pagsabog. Makikita dito na hingal si Joshua, at nagkaroon ng makapal na usok sa paligid. Biglang nagsalita si Damian at sinasabi nito na ang Fierce Roaring Lion Sword Strike. Kahit ang kasalukuyang Michael ay hindi kayang magpakawala ng ganito kalakas na kapangyarihan. Nagtataka at nagulat dito si Joshua at hindi naman ito makapaniwala. At batid pa ni Damian na ngunit inatake siya at bumagsak kagabi, pero ginamit niya ang kanyang Great Lion Sword Art, at imposibleng nalik, di ba? Siya ito, di ba? Ang bastos na gumawa nito kay Michael. Naghahanda na umatake si Damian at inactivate niya ang kanyang Limitless Harmony Art. Umatake na ito at ginamit niya ang first ring. Tumatawa at sinasabi ni Joshua na oo, sa wakas ay ibubuhos niya na ang lahat. Pero kahit ganun, ang kasalukuyang siya. Hindi pa natatapos ito magsalita biglang na lang nasa harap na nito si Damian.
Tumalim ang titig ni Damian at sinasabi nito na sinabihan niya siyang huwag mag-inarte o gumawa ng kalokohan, di ba? Nagawa naman nito na harangan ang mabilis na atake ni Damian. At nagpakawala ang mga ito ng mga sunod-sunod na pag-atake nila. Sinasabi ng tagapagsalita na isang mainit na palitan ng mga atake. Ganito pala ang hitsura ng isang final match. Natatamaan na ng paunti-unti si Joshua at napapaatras ito ng paunti-unti, at sa isip-isip nito na ano ito. Ang pagkopya sa lakas at talento ng napakaraming natatanging middle-class knight. Sana ay nagkaroon siya ng higit pa sa sapat na oras upang pugutan ng ulo ang emperador. Ano ba talaga ang halimaw na ito? Nagawa na ni Damian ang huli niyang atake at nakagawa ito ng malakas na pagsabog. Naglakad si Damian papalapit at sinasabi nito na huwag muna siyang mawala ng malay, hindi pa siya nakukontento, kaya tumayo na siya dyan. Sinasabi ni Joshua na aaminin niya. Mas mahirap siyang talunin kaysa sa inaakala niya. Pero kailangan niyang gawin ang dapat niyang gawin. Sa isip-isip ni Damian na may plano siya. Nakangiting sinasabi ni Joshua na mula sa puntong ito, isasakripisyo niya ang kanyang sarili para sa layunin. Para sa isang taong yun. Nagtataka at napapatanong ang mage kung ano yun. Sinasabi ni Damian na lintik. Isa pala itong demon sword. Biglang may malakas na pagsabog at nakagawa ito ng malaking usok. At sa isip-isip nito na akala niya ay kakaiba lang ang disenyo. Pero hindi niya akalain na isa pala itong demon sword. At isa pa, napakalinaw nito. Sinasabi ni Joshua na Damian Haxon. Ang imperyo, at ang mundong humamak sa kanya, tandaan nila ito. Siya, si Joshua, ang Dark Knight ng Pandemonium. At ang tapat na kabalyero ng dakilang taong yun. Nagkagulo at natakot ang lahat at sinasabi nila na isa siyang Dark Knight ng Pandemonium. Hinayaan nilang makapasok ang isang knight mula sa isang sindikato ng dark magic. Tumakbo na silang lahat. Sa isip-isip ni Damian na kung ang pag-uusapan ay ang pinagmulan ng Demon Sword, dalawang bagay lang ang pumapasok sa isip niya. Pero sa alinmang paraan, iisa lang ang pinagmulan nito. Sumugod na si Joshua. Nabigla naman dito si Damian sa kanyang bilis, at sa isang kisap mata, nasa harap niya na ito. Naramdaman naman agad ito ni Damian at napaatras ito, at hindi nito naharangan ng buo ang pag-atake nito, at natama nito sa braso. Sumisigaw at pasugad ulit ito, at sa isip-isip ni Damian na isa ba itong demon sword na lumalakas sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo? Kaya siguro nagagamit niya ang mga kakayahan ng iba ayon sa gusto niya. Tumalon na ito at paparating na ang atake nito, at inunahan na nito ni Damian at sunod-sunod niya ito inatake. Sinasabi ng tagapagsalita na si Damian Haxon. Hindi siya nagpapasailalim sa masasamang hawak ng Pandemonium. Ang matagal ng kaaway ng imperyo. Ang pinakamasamang sindikato ng dark magic. Sino ang mag-aakalang isa si Joshua sa mga demonyong yun? Sinasabi ng emperador na ang galing ng ipinapakita niya laban sa halimaw na yan. Magtatapos ba ito ng ganito? Sinasabi ng knight na maaaring hindi ganoon kadali yun, mahal na hari. Parehong nagpapakita ang mga kalahok ng husay na higit pa sa high-class level. Ngunit mula noong sandaling simula ni Joshua ang kanyang demonization, patuloy na tumataas ang kanyang enerhiya. Ngayon, ang enerhiyang yan ay halos nasa antas na ng isang master. Nakangiting sinasabi ni Joshua na masarap sa pakiramdam ang titig ng mga mababang nilalang sa kanya. Pakiramdam niya ang lahat ay mga kulisap lang. Oo, mga insekto. Silang mga kasuklam-suklam na nilalang na bumaliwala sa kanya. Uubusin niya silang lahat ng sabay-sabay. Umatake na ito at ginamit nito ang Crimson End. Sa isip-isip ni Damian na plano ba niyang pasabugin ang lungsod? Mukhang epektibo naman ang dugo niya. Hinawakan na ng knight ang kanyang espada at sinasabi nito na nakakabaliw ito. Mahal na hari, mangyari lamang na magtago sa likuran niya.
Sumisigaw at sinasabi ng mage na Tower Master. Ang harang. Patatagin ang harang. Protektahan ang mga mamamayan ng imperyo. Papalapit na ang atake kay Damian, at sinasabi nito na hindi praktikal na gamitin ito para lang sa isang lamok. At sa isip-isip nito na nais niyang itago ito dahil naglalagay pa rin ito ng maraming puwersa sa kanyang katawan, pero hindi ito ang panahon para maging mapili. Ginamit ni Damian ang Limitless Harmony Art. Second Ring. Sa isip-isip ni Damian na gamit ito, makakamit niya ang kapangyarihang ng masterclass sa loob ng sandali. At gagamit siya ng teknik na tanging ang mga nasa masterclass lamang ang nakakaalam. Umatake na ito, at ginamit nito ang Aura Blade. Nanlaki na lang ang mata ni Joshua sa papalapit na atake sa kanya, at sinasabi nito na lintik. Bigla na lang may papalapit na isang tao dito at napapamura ito. Napatingin naman dito si Damian sa dumating. Binunot nito ang kanyang espada at hinarangan nito ang Aura Blade ni Damian. Umiwas naman si Damian sa papalapit na atake sa kanya, at sa isip-isip nito na isang Aura Blade na mas malakas kaysa sa kanya. Isa siyang masterclass. Sumisigaw at sinasabi ni Damian na talagang napakahina ng seguridad ng imperyo na ito. Hindi naman namamalaya ni Damian na tinamaan na pala ito. At sa isip-isip nito na isang hiwa. At eksakto sa kanya na tumama ito, at paano ito nangyari. May sumisigaw at sinasabi nito na hanggal. Sa isip-isip ni Joshua na maari kaya. Ito ang kanyang ama. Sinasabi ng kanyang ama na umalis na muna sila rito.